Ako si Marcelo, 42 na ngayon. Kung titignan mo ako ngayon, hawak ko na ang sarili kong kontrata. May sariling tauhan at may pangalan sa industriya ng konstruksyon. Pero bago ko narating ang puntong ito, matagal na panahon akong pawis at alikabok ko lang ang kasama. Noon, simpleng laborer lang ako. Isang trabahador na araw-araw nagbubuhat ng semento, bakal, hollow blocks at kung ano-ano pa para lang makauwi ng ilang daang piso. Minsan, iniisip ko, paano kung hindi ako nagpursige? Paano kung nakinig ako sa mga nagsabi na hanggang doon na lang ako? Ang kwento ko ay hindi tungkol sa biglaang pagyaman, kundi tungkol sa mabagal pero tiyak na pag-angat. Ngayon, babalikan ko lahat ng pinagdaanan ko. Hindi para magyabang, kundi para ipakita na may paraan kahit parang wala. Kung paano ako mula sa ilalim ng init ng araw, naging taong pinapakinggan na rin pagdating sa trabaho. Bilang laborer, walang madaling araw na hindi nagsisimula sa mahabang pila sa terminal. 2 oras bago makarating sa site, pawis ka na kahit hindi pa nagsisimula ang trabaho. Pagdating doon, sunod-sunod ang utos ng mga foreman. Marcelo, buhat ka dito. Ikalat mo ang graba. Iakyat mo ang simento. At kahit gaano pa kabigat, hindi pwedeng tumanggi. Ang sahod? Minimum wage kung suswertihin. Minsan, delayed pa. At kapag may araw na walang proyekto, wala ring kita. Para kang nakabitin. 1 linggo, may trabaho. Susunod, tambay ka na naman. Naalala ko yung unang buwan ko bilang laborer. Nakasandalyas pa ako noon. Walang gloves, walang helmet. Hindi ko alam ang sistema. Napagalitan pa ako ng foreman. Hoy, bata! Gamitin mo utak mo! Hindi ito laro! Napahiya ako. Pero kinagat ko na lang. Dahil kailangan ko ng kita. Araw-araw, inuuwi ko ang pagod. Hindi na nga ako makausap ng maayos sa bahay dahil pagdating ko, bagsak agad ako sa kama. At kapag kinabukasan, same routine na naman. Pinakamasakit, kahit anong sipag ko, pakiramdam ko wala akong halaga. Parang palit laway lang ang lahat. Oras kapalit lang pera, pero wala akong nakikitang direksyon. Yung mga boss, may sasakyan, may bahay. Kami, pawis lang at utos ang hawak. Habang lumilipas ang mga taon, dahan-dahan kong naramdaman na tumatanda na ako. Ang katawan ko, mabilis mapagod. Ang sahod ko, hindi tumataas. Doon ko unang naisip, kung ganito hanggang pagtanda, saan ako pupulutin? Doon nagsimula ang takot na baka habang buhay akong ganito. Minsan, habang nagbubuhat ako ng sako ng semento, bigla na lang sumakit ang likod ko at napaupo ako. Ang foreman pa imbis na tulungan, sinigawan ako. Marcelo, kung hindi mo kaya, umuwi ka na lang. Parang tinamaan ako sa puso. Hindi ba nila nakikita ang effort ko? Buong katawan ko binibigay ko sa trabahong ito pero para sa kanila, palit lang ng isa't isa ang tao. Naging paulit-ulit ang ganitong pangyayari. Tuwing magkasakit ako o magkulang ng lakas, pakiramdam ko, isa akong ekstrang piyesa na pwedeng itapon at palitan. Sa mga gabi, iniisip ko, hanggang kailan ako magpapagamit ng ganito? Nariyan pa yung kaba kapag walang project. Yung tipong maghihintay ka ng tawag o text kung may construction site na tatanggap sa'yo. Kapag wala, utang na naman. At kapag may emergency, wala kang huhugutin. Isang gabi, kinausap ako ng kaibigan kong si Mario, kapwa laborer. Marcelo, ganito na lang ba tayo habang buhay? Trabaho, pagod pero walang ipon. Sabi ko, hindi ko rin alam pero kailangan natin mabuhay. Pareho kaming natahimik. Yun ang masakit. Wala kaming sagot. Ang dami kong pangarap pero parang imposible. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, isang maliit na pangyayari ang nagbukas ng mata ko. Isang araw, pinatawag ako ng isang contractor na kilala ko lang sa site. Marcelo, sabi niya, marunong ka na sa basic measurements, hindi ba?
Baka gusto mong mag-assist sa foreman kahit dagdag kaunti lang sa sahod. Kinabahan ako pero tinanggap ko. Doon nagsimula ang pagbabago. Nalaman ko na ang laborer ay hindi lang basta tagabuhat. Kung mag-aaral ka ng proseso, pwede kang umangat. Mula noon, tuwing break time, imbis na magpahinga lang, ipinanonood ko ang mga mason, karpintero, electrician. Tinatanong ko sila, paano nyo sinusukat yan? Ano gamit nyo dito? At dahil masigasig ako, tinuturuan din nila ako kahit papano. Pag-uwi, nagre-research ako sa maliit kong cellphone tungkol sa basic construction methods. Kahit mahirap, unti-unti akong natuto. Lumipas ang 2 taon, naging skilled worker na ako. Mas malaki ng konti ang kita, mas mabigat din ang responsibilidad. Pero masaya ako dahil may direksyon na. Isang gabi, kinausap ako ulit ni Mario. Marcelo, ang bilis ng progress mo, paano mo nagawa? Sabi ko, hindi ako tumigil matuto. Kung tatanggapin lang natin na hanggang laborer tayo, doon lang tayo titigil. Unti-unti, natuto rin siya. Nagkasundo kami na balang araw, magkakaroon kami ng sarili naming maliit na grupo para kumuha ng project. Pagdating ng 2016, isang maliit na renovation project ang naibigay sa akin ng dati kong kontraktor. Sabi niya, Marcelo, subukan mong ikaw na ang mag-lead. Kumuha ka ng tao mo. Kinabahan ako pero tinanggap ko. Sa unang pagkakataon, ako ang humawak ng budget. Ako ang naghanap ng tao at ako rin ang nag-report sa kliyente. Hindi naging perpekto pero natapos namin ang trabaho at natuwa ang may-ari. Doon nagsimula ang tuloy-tuloy na pag-angat. Mula maliit na projects, lumaki ng lumaki. Nakapag-ipon ako, nakabili ng gamit, nakapagrenta ng bodega. Si Mario, sinama ko bilang right-hand man. Ngayon, may sarili na akong pangalan bilang kontraktor. May mga tauhan akong umaasa sa akin at sinisigurado kong hindi nila mararanasan ang dati kong dinanas. Yung walang respeto, walang direksyon. Ako si Marcelo at natutunan ko na ang tao, kahit gaano kahirap ang simula, may kakayahang magbago ang kwento niya. Hindi ko ikinahiya na dati akong laborer dahil doon ko nakuha ang lakas ng loob at disiplina. Pero natutunan ko rin na hindi sapat ang sipag lang. Kailangan din ng diskarte, pag-aaral at pananampalataya sa sarili. Kung dati iniisip ko na hanggang utos lang ang kaya ko, ngayon alam ko na kaya ko mag-utos ng may malasakit. At kung dati takot ako sa bukas, ngayon sabik ako makita kung anong proyekto ang susunod. Ako si Marcelo, dating laborer, ngayon kontraktor na. Kung may natutunan ako sa lahat ng pinagdaanan ko, ito ay ang huwag mong hayaang ang iba ang magtakda ng hangganan mo. Kung ramdam mong kaya mong umangat, magsimula ka sa maliit. Matuto araw-araw, huwag matakot sa pagkakamali. Hindi madaling daan, pero posible. At kapag narating mo na, siguraduhin mong may iba ka ring aakayin paakyat. Kung gusto mong marinig pa ang ganitong mga kwento, samahan mo ako sa susunod. Maraming aral ang naghihintay